Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, marami tayong panaginip, marami tayong gusto, marami tayong plano o pangarap sa buhay. Pero minsan, meron mga hadlang, balakid. Bakit hindi lumilitaw, hindi natin nakakamtan ang ating gusto? Mga kapatid, sa mga pagkakataon ng ating kabiguan, manatili tayong nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos. Dahil walang tigil ang Diyos sa pagbabasbas at pagpapala sa atin. Mga kapatid, may tinanim na grasyang Diyos sa iyo. Kaya may lakas ka pa rin na magpatuloy. Kahit na gaano kahirap, gaano kalungkot ang iyong buhay, kahit na hindi ka sigurado, gayahin mo ang Diyos na hindi tumitigil. Kung aasa ka sa Kanya, darating din ang panahon na mamumunga ang biyaya na pinagkaloob niya sa iyo. Sa napakaraming beses na tayo ay nagpadala sa ating mga lungkot, sa ating pag-aalala, sa ating pagdududa sa Diyos. Hilingin natin muli ang Kanyang awa, pagpapatawad para tayo'y makitang karapat-dapat, makatanggap muli sa Kanyang banal na katawan at dugo, ang mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at 15 ng 2 buwan nang sila'y dumating sa ilang ng Sin sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda." Sinabi ni Moises kay Aaron, "Ang buong bayan ay paharapin mo sa Panginoon sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo." Nang sabihin nito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap sa Panginoon.
sa gawi ng disyerto, at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi niya kay Moises, "Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos." Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupay nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila. "Ano kaya ito?" Sinabi ni Moises, "Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Tinitikis nilang kusa, sinusubok nila ang Diyos. Ang inihingi ay pagkaing gustong-gusto nilang lubos. Kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ang ganito, "Sa gitna ba nitong ilang mabubusog niya tayo?" Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Gayunpaman itong Diyos nag-utos sa kalangitan, at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkain bumuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang kaloob ng pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkukulang masagana kung dumating. Yung ihip ng amihan ay siya rin ang nag-utos. Sa taglay na lakas niya'y dumating ang hanging timog. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang pagkain nilang karni masaganang dumarating, makapal na mga ibon na sindami ng buhangin. Sa gitna ng kampo nila ay doon na bumabagsak. Sa palibot nitong tolda, doon nila tinatanggap. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Alleluia, 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 alleluia. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Hesukristo upang tumubo sa tao. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas sa bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamagitan ng mga talimhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Aniya, sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon.
Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibas ay walang gaanong ugat. May binhi naman nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhaw. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig-100, may tig-60, may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sa misa pong ito, nire-request ko po sa inyong lahat na pagdasal po natin ang ating mga kapatid na kung saan marami po ang nawala ng kabahayan, marami po ang nahihirapan dahil lubog po sa baha, lalong-lalo na po dito sa Pampanga dahil umaapaw na po ang ilog. Ganyan din po pinagdarasal natin ang mga kalapit natin probinsya dito sa Bulacan, dyan din po sa Maynila. We pray that these people would be spared from danger. At naway kung meron din po kayong pantulong, ito po ay malaking bagay kahit na pambili lang po ng relief, pambili po ng bigas. Tayo po dito sa parokya ay nagbigay na po sa ating social action para makabili po sila ng bigas at ipamigay po dun sa mga karatig bayan na kung saan hindi po makalabas sa mga tao. Kaya sa inyo po muli, ako po ay nagpapasalamat sa mga walang sawang sumusuporta po sa ating parokya at mga nagdo-donate. May the good Lord continue to bless you. Mga kapatid, kung naiinip ka, kung aburido ka, kung nagmamadali ka sa buhay, ito lang po ang gusto kong tandaan nyo. The day you plant the seed is not the day you eat its fruit. Opo, tama naman po. Kung anong tinanim, siyang aanihin. Pero, hindi mo naman agad-agad aanihin ang iyong tinanim. Di po ba? Di ibig sabihin, kapag nagtanim ka ngayon, magkakaroon yan agad ng bunga. Yan ang pinapaalala sa atin ng talimhaga ng ating Panginoon, the parable of the sower. Ang Diyos ay ang magsasaka. Ang salita niya, ang grasya niya, ang buto, ang binhi. Alam ng Diyos, hindi naman agad-agad tutubo yung tinanim niya. Pero tingnan niyo po, patuloy pa rin siya sa paghahasik, sa pagtatanim ng kanyang binhi. Kahit na wala pang tumubo, kahit na wala pang bunga, hindi niya tinigilan ang kanyang pagtatanim. Kasi alam niya, wala pong tutubo kung hindi siya magpapagod, kung wala siyang gagawin. Di po ba? Kaya nga po, mga kapatid, tandaan niyo, huwag mong hahayaan ng kawalan ng bunga sa iyong buhay para pigilan ka, kamtan mo ang iyong pangarap, na pagpatuloy mo ang iyong pagtsatsaga. Kung nagkikimo ka at nagdadialysis ka, kahit na hindi ka gumagaling, huwag kang titigil na pumunta sa iyong doktor. Huwag kang titigil na magpagamot sa hospital. Hindi naman ibig sabihin, minsan ka lang uminom ng gamot, gagaling ka na agad. Di po ba? Kahit na nagpa-counseling na kayo ng asawa mo, kahit na kinausap mo na siya, pinakiusap mo na siya sa pare, ganun pa rin, matigas pa rin ang ulo niya, hindi pa rin siya nagbabago. Huwag mo siyang tigilan na kausapin. Patawarin mo pa rin siya. Maghanap pa rin kayo ng mga ibang makakatulong sa inyo. Tuloy nyo yung inyong counseling. Minsan mo palang pinatherapy yung iyong anak. Gusto mo, agad ayos na siya. Kahit na isang araw ka pa lang sa gym. Hindi naman agad-agad, papayat ka. Di po ba? Gusto mo, isang gabi ka pa lang nag-diet, kinabukasan, sexy ka na? Ganun ba yon? Walang kapasok-pasok pa lang sa kumpanya na agad promoted na siya. Di po ba? Kahit na wala kang kita ngayon, huwag kang titigil sa iyong pagninegosyo.
Do not allow your fruitlessness stop you from persevering. Do not allow your fruitlessness stop you from living, from loving, from achieving your dreams. What matters most is that you're growing. Kahit na walang bunga, basta't may nakikita kang tumutubo dyan sa buhay mo. What matters most is your growth. Because without growth, there will be no fruits. Amen? Matuto tayo sa Diyos. Plant like God. Magtanim ka palagi. Mag-effort ka kamukha ng Panginoon. Kasi bago ang bunga, ang ugat ang mauuna. Di po ba? Okay muna na walang bunga. Ang mahalaga, tumutubo yung ugat. At yung ugat, hindi mo naman nakikita. Di po ba? At yan talagang concern ng Diyos dito sa Ebanghelyo. Kaya wala daw bunga kasi hindi nakatubo ng mabuti yung ugat ng tinanim niya. May dahilan bakit inuuna yung ugat bago yung bunga. Kasi yung ugat, yan yung pundasyon ng puno, ng halaman. Matakot ka kapatid kung agad bunga yung lumitaw dyan sa tinanim mo. Kasi ibig sabihin, hindi magtatagal yan. Di po ba? Tandaan mo, kapag mas malalim ang ugat, mas matibay ang puno. Pag mas maraming ugat, mas marami din ang bunga. More than the fruits, take care of your roots. Kaya magandang itanong po ito kumusta na yung ugat mo sa buhay? Nakaugat ka ba talaga sa mga minamahal mo? Nakaugat ka ba sa Diyos? Kapag malalim at matibay ang ugat mo, kapatid, kahit na anong bagyo, kahit na anong problema, kahit na anong pagsubok ang dumaan sa'yo, mananatili kang nakatayo. Malalampasan mo lahat ng masama mong karanasan. May kakwento po ako, isang mayaman na parishioner dito po sa ating parokya. Sabi niya, Father, ang hirap kumuha ngayon ng masipag at tapat na nagtatrabaho. Sinubukan ko pong kumuha ng nagtatrabaho dito sa mga mahihirap nating sakop. Pero nakaisang araw pa lang, umayaw na. Pinuntahan ko po. Alam niyo, nakita ko, humahawak ng baraha. Nagsusugal. Anong kinausap ko siya? Nagdahilan pa, masakit daw yung katawan. Yan ang problema ng napakaraming tao ngayon. Gusto, madali, agad-agad na bunga. Gusto, resulta agad. Di po ba? Ayaw na nagpapagod. Pero walang magiging magandang bunga ang buhay mo, kapatid. Kung hindi mo aalisin lahat ng mga hadlang ng iyong pagtubo, ng iyong pag-uugat. Meron at meron talagang sagabal sa ating pamumunga. Meron at meron talagang maninira sa iyong pangarap. Yan ang sabi ni Jesus. Meron daw mga ibon nakakain doon sa mga buto. Meron pong init ng araw na magsusunog, kaya natutuyo yung halaman. Meron din daw pong mga bato, mga tinik na sinasakal yung pong tinanim niya. Meron talagang panira ng ating tinanim, ng ating kapaguran. Pero nasa iyo, kapatid, kung magpapasira ka o magpapatuloy ka. Sabi pa nga po nitong aking kausap, ang akala ng mga tao, Father, agad kaming mayaman. Pero ang hindi nila alam, maliit po akong bata, sabi niya, mahirap pa kami sa daga. Para lang po makapasok ako noon, Father, umagang-umaga, nagtitinda po ako sa palengke. At pagkatapos, para po bumili yung mga ibang tao sa akin, pagkakanta ko pa sila. Kahit na hirap daw po siya noon, hindi daw po siya tumigil hanggat naabot niya yung pangarap niya. At yan din po ang happy ending na pangarap at gusto ng Diyos para sa ating lahat. Kapatid, huwag kang susuko hanggat hindi mo napapamunga ng labis-labis ang buhay mo. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po, sa ilalim ng bunga ng isang taong matagumpay ay yung mga ugat niya na inalagaan niya, iningatan niya, pinagyaman niya, at pinabasbas niya sa Diyos. Bago ka mainggit sa ibang tao, tingnan mo muna kung saan nakatanim ang buhay mo.
Suriin mo muna yung ugat mo. May hadlang ba sa iyong pagtubo? Malusog ba ang pundasyon ng iyong buhay? Walang instant na bunga, kapatid. Wala naman agad-agad na nagtatagumpay sa buhay. Dahil ang binibigay ng Diyos sa atin ay palaging binhi at buto. Basta't piliin mong palaging magpasensya, magtiyaga, magpursige. Dahil ang kasabihan nga, a minute of patience is equal to 10 years of peace. Ganda po, no? Isang minuto ng pagtsatsaga ay katumbas sa 10 taon na kapayapaan. Kaya sa susunod na maiinis ka dahil nagmamadali ka, tandaan mo kapatid, hindi dahil ikaw na ay nagtanim, agad mo nang aanihin. Ang mabuti at magandang buhay nag-uumpisa sa matyagang pagpapagod, sa malinis na puso, at sa isang kaluluwang nakaugat palagi sa Diyos. Ang buhay ay hindi naman tungkol sa kung sino sa atin ang magkakaroon ng unang bunga. Kahit na maunang iba na naging mabunga sila, naging matagumpay sila, ang mas mahalaga, magtatagal ba silang namumunga? Kung gusto mong dumami at magtagal ang bunga ng iyong buhay, kapatid, alagaan mo ang iyong ugat. Mas mahalaga ay yung nagtatagal ang bunga sa iyong buhay. Harinawa, ang tinanggap nating grasya sa Diyos, pagyamanin natin. Kaya magtiyaga ka, magpatuloy ka, umasa ka palagi sa Diyos. At ang buhay mo ay mamumunga, siksik, liglig, umaapaw sa tulong ng Diyos. Amen. Tumayo po tayo. Sabihin natin sa Diyos ang ating pagnanais sa isang mayamang ani sa mundo, habang ating nasasalamin ang hindi matabang lupa sa ating buhay. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa mundo naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tig-iisang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway mamuno sa pamamarang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga hindi napapansing ambisyon at pagkamakasarili naway hindi maging hadlang sa pagdaloy ng salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Mapagmahal na Ama, tulungan mo kaming makapagdulot ng mayamang ani sa namang iyong tinanim sa aming mga puso. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ang
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing pinag-utos nung araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap namin ngayon, ng iyong mga lingkod, at basbasan mo itong kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubham mong kinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang ikaw ay aming pasalamatan. Kinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at tinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong tinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi, ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel ay sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, nitong aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagnidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalahad. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, inati at binigay para magbigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayon pinapakinabangan mo sa iyong sariling buhay. At gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. It does not matter if you have the first fruits. What truly matters is that you have multiple fruits. Di mahalaga kung nakauna kang nagkaroon ng bunga sa buhay mo. Kung yun lang, wala nang kasunod, wala din pong halaga. Di po ba? Anong mas gusto mo? Yung nakauna kang nagkaroon ng bunga o yung tuloy-tuloy kang may bunga sa iyong buhay? Ang pangarap ng Diyos sa atin ay yung mamunga tayo ng marami.
to have multiple fruits. Kaya huwag kang magmamadali. Anong kailangan? Anong sangkap para mamunga ng siksik, liglig, umaapaw ang iyong buhay? Una, pagtsatsaga. Be patient. Because 1 minute of patience is equals to 10 years of peace. Pangalawa, kailangan na alisin mong hadlang habang may balakid sa iyong buhay ay hindi tutubo ng mabuti ang grasya na tinanim ng Diyos sa iyo. Pero pangatlo, ingatan mo ang ugat mo. San ka ba nakakonekta? San ka ba nakaugnay? Kumusta ng ugat mo? Walang ibang tutulong sa atin para makamtan natin ang ating mga pangarap kung hindi tanging ang Diyos lang. Ang Diyos ang nagtanim, ang Diyos ang nagpapatubo, ang Diyos sa kanyang grasya ang magpapabunga. Kaya nga, ngayong araw, pakita natin ulit sa Diyos, lapit natin sa Diyos. Anong mga tinatanim natin? Anong mga pinagpapaguran natin sa ating buhay? We ask the Lord to bless our efforts. Hingin din natin ang grasya ng pagpapasensya. Tumasa ka kapatid. Darating malapit na. Hindi lang isang bunga, kundi maraming bunga magbibigay sa iyo ng tuwa, galak, at kapayapaan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.